grupo na mag-uulat tungkol sa etnografiya. Etnografiya nagmula sa salitang Griego na ethnos, mga tao, at graphiya, pagsusulat. Ito ay pananaliksik na kadalasan ginagamit sa larangan ng agham panlipunan, partikular na sa antropolohiya at sa ilang mga sangay ng sosyolohiya. At ang etnografiya ay pagsulat tungkol sa umiiral na paraan ng pamumuhay o kultura ng isang grupo ng tao sa isang partikular na lugar sa loob ng itinakdang panahon. Wikang Ngani Baos, 1943-314 ang nagpasimula ng etnografiya sa larangan. If it is our serious purpose to understand the thoughts of people, the whole analysis of the experience was based on their concept, not ours. Sa particular, isa itong sangay ng antropolohiya na nagbibigay sistematiko o siyentipikong paglalarawan ng isang komunidad. Subalit hindi lamang sa antropolohiya magagamit o ginagamit ang metodong etnograpiko, kundi maging sa iba pang disiplinang may kaalaman sa lipunan at kultura gaya ng sosyolohiya, kasaysayan, oral, edukasyon, lalo na sa service learnings, kaalaman, baydan, folklore at etnosikolohiya, sa business administrasyon, komunikasyon, social welfare at public health. Malalapat din ito bilang sekundaryang opsyong metodo lohikal. Uri ng etnografiya. Una, partisipasyong etnograpiko. Tinatawag ni Emerson et al. ang pakikibahagi ng mananaliksik sa komunidad bilang ethnographic participation. Mas kilala itong taguriang participant observation na kinilala bilang pangunahing metodo ng etnografiya, maging ng antropolohiya sa kabuuan. Pangalawa, dokumentasyong etnografiya. Tumutukoy ang dokumentasyon sa dalawang bagay: paggawa ng mga tala sa larangan, pagsusulat ng etnografiya mismo. May tatlong antas ng pakahulugang maibibigay sa etnografiya. Una, bilang pangunahing metodolohiya ng antropolohiya. Pangalawa, pinapakahulugan ang etnografiya bilang dokumentasyong isinasagawa ng isang antropologo na sinumang nagsasagawa ng sistematikong pagtatala ng mga kultura. Pangatlo, tumutukoy rin ang etnografiya sa isang estilo o paraan ng pagsulat bilang isang metodolohiya. Paano ba isinasagawa ang etnografiya? Dahil kinasasangkutan ito ng pag-aaral ng mga grupo ng tao o institusyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. May dalawang pangunahing gawain ang nakapaloob dito. Una, papasok ang ethnographer sa isang lugar o komunidad at kilalanin ang mga taong nananahanan dito o mga taong bahagi nito kung institusyon ang pinag-uusapan. Pangalawa, isusulat ng ethnographer ang kanyang naobserbahan at natutuhan habang patuloy na nakikimuhay sa komunidad. Mga teknik o metodo ng etnograpiko. Una, pakikipanayam ng susing importante kay informant interview. Susing importante ang tawag sa mga taong nagtataglay sa superior na kaalaman tungkol sa komunidad. Kadalasan sila ang mga lokal na historiador, espesyalista o pinapipit taga-nganang matatanda sa komunidad na dahil sa kanilang sapat na gulang o edad, tagal ng pamamalagi at katayuan sa lipunan, ay karaniwang sinasangguni ng taong bayan para sa kanilang payo at gabay. Pangalawa, pag-aaral ng isang karanasan o case study. Kinakasangkutan ito ng malalimang pag-aaral ng isang partikular na grupo ng mas malawak na komunidad o paksang pinag-aralan. Marami ito
may isang tao, grupo o institusyon. Halimbawa, kung nais pag-aralan ang mga taga-subaybay ng magazine Cosmopolitan sa Pilipinas, maaaring pagtuunan lamang ang grupo ng mga estudyante sa isang espesikong unibersidad. Ang pangatlo po ay ipagpapatuloy po ni Mr. Idulan. Number 3, kwentong buhay. Isang uri ito ng case study, subalit higit na nakapokus sa buhay ng isang individual. Sapagkat ang buhay komunidad ay kabuuan ng buhay ng bawat individual. Ipinapakita sa mga kwentong buhay kung paano ang mga individual na naratibo ay nakatahi o nakakawing sa malaling konteksto ng mga pangyayari. Halimbawa, kung may labanan ang angkan, kailangan makuha ang mga kwento ng pinakapinuno ng angkan o tagapamagitan. So, moto ang kwentong buhay. Pang-apat, kaalamang bayan. Kung walang nakasulat na dokumento tungkol sa kaugalian, tradisyon at halagahin ng komunidad, ang mga kaalamang bayan na binubuo ng panitikang pasalita, gaya ng alamat, mito, ipiko, salawikain, at iba pa, ang nagsisilbing batayan ng ipikong pag-unawa kung paano umunlad at malinang ang mga ito. Halimbawa, hudhudi alugoyon ng mga ifugaw. Idanamdam ba na ang halaga ng pangangasawahan bilang resolusyon sa labanan ng mga angkan? So, yun ang kaalamang bayan. At panglas ay ikalima, ang paggamit ng wikang lokal. Ang wika ang sinasabing impukan, kuhanan ng mga kahulugan ng anumang kultura. Salazar 1986. Ito kung gayon ang susi sa kamalayan, kaisipan, damdamin, at pananaw sa daigdig ng mga tao. Kung paunahing pakay ng ethnographer na magaganap ang mga kahulugan ng mga taong tungkol sa kanilang buhay, napaka-importante kung gayon na malaman at matutuhan ang kanilang wika. Kung wika ng mga tao gagamitin, magwawasan ang pakikialam o manipulasyon sa pagpapakahulugan sa mga pangyayaring kinapapaluban ng mga tao. Yun lang po at maraming salamat.